We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod namo ang mga importanteng balitang lokal gikan sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Sugda na ang pagtukod sa bagong 4-story school building sa West City Central School sa Cagayan de Oro City. Gikalipay kini sa Department of Education tungod tubag matud pa kini sa problema sa kakulangon sa classroom sa Dakbayan. Ani ang report? Formal education sector. Formal nang pagasugdan ang konstruksyon karon sa 4-story 8-classroom building sa West City Central School sa Barangay Carmen nga gipondohan sa Local School Board sa Cagayan de Oro City LGU. Among building adunay 48 million pesos budget nga gikan sa Special Education Fund. Gawa sa school building, lakip sab nga ibutang dinhi ang mga bangko, kagamitan, computer sets ug uban pa nga gamit para sa mga estudyante. Kung buto na hunaon, kung wala ang lokal nga kagamhanan o gobyerno nga naglantaw sa edukasyon, daghang mga kabataan na dili makahuman sa ilang pagtungha. Tungod sa kadugayon ug sa kakaraan niini, kini nga school building nga gipondohan sa national government sa DepEd naguba na. Makita nato nga ang mga atop niini nangawagtang na ug ang mga gamit sa mga estudyante sama sa bangko wa na gayud mapuslan tungod na sab sa kakaraan. Pero pinaagi sa proyekto sa city government kini nga building gubaon ug tukuran ug bag-ong building. Pasalig sa LGU nga dagang classrooms pa ang ilang pagatukuron ngadto sa mga nagkadayang tunghaan sa syudad, isip tabang sa Department of Education. Nagpasalamat sab ang DepEd sa proyekto sanglit tubag kini sa kakulangon og classroom sa nagkadayang tunghaan sa syudad. Muresulta kini sa pagtaas, pag-asinso sa performance sa atong mga kabataan. Sayod naman kita nga ang atong tulunghaan, classrooms, ang atong school environment, dako kay ikatampo sa pagkatuon sa atong mga kabataan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Kapin 700,000 pesos nga kantidad sa gituwang illegal nga shabu ang nakumpiska sa kapulisan sa duha ka high-value target ato sa gihimong bypass operation sa Villanueva, Misamis Oriental. Dugang detalye sa report ni James Pauloya. Nagtakiang pangami atubang sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang hepe sa Villanueva Municipal Police Station. Human kini nabunog. Human kuno nga gidumog niini ang duha ka mga suspect nga target sa ilang buy-bust operation niadtong adlaw Martes sa Barangay San Martin, Villanueva, Misamis Oriental. Sumala pa nga diyang ilan na untang dakpo ng mga suspect, misulay pa kini pagsibat, hinungdan nga ilang gidumog. Medyo malaki lang po talaga sila compare sa aming mga pulis. So at saka yung isa pong suspect na natin sir na si alias Macjo, may dala po siyang bata during that time. So priority po namin na ma-save yung bata. So nahati po yung atensyon ng operating team. Target sa mga operasyon, si Yurem Halaran alias Bungkoy, kisa ana sa top 6 most wanted nga listahan sa PIDEA Region 10. Apan timing kuno nga anaasab sa area ang higala niini nga si John Paul Abejo alias Macjo. Aron magpalit og shabu, hinungdan nga naapil kini pagkadakop. Nakuha gikan sa mga suspect ang 18 ka mga klase-klaseng pakete sa gituuhang shabu nga adunay timbang nga 70 grams ug adunay street value nga 740,000 pesos. Wala na miatubang pa sa kamera ang duha ka mga suspect apan ilang giangkon ang ilang kalambigitan sa illegal nga droga. Itong si alias Bungkoy po sir, yung sa 3 months ago meron pa kaming operation
laban na siya sana yung target po namin, kaso that time na nakatakbo po siya. So ang nakuha po namin is yung right hand niya na si alias Pundol. So nung time na po yun, doon na namin na kung ano yung mga galaw ni Bungkoy. Sa karon, padayon kuno ang follow-up investigation sa kapulisan aron ilang madakop ang posible nga mga kauban pa sa mga sospek samtang kasong paglapas sa RA 9165 ang atubangon sa duha ka mga sospek. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV. Gipaniguro sa Cagayan de Oro City Police Office nga hitsas na ang security measures nga ilang ginapatuman sukad sa filing of Certificate of Candidacy hangtod na sa piniliay. Gani, shooting incident simulation exercise gipahigayon sa kapulisan. Ani ang report? Gipasalig karon sa Cagayan de Oro City Police Office nga nakahanay na ang security measures nga ilang ginapatuman karon sa mga lugar sa syudad nga angayang bantayan. Labi pa nga nagpadayon pa karon ang filing sa Certificate of Candidacy sa mga buot mudagan sa barangay and sangguniang kabataan elections. Hinoon, wala matud pa nalakip ang syudad sa mga high-risk areas. Apan ang 1st District kuno ang usa sa mga tutukan tungod sa mga political rivalry. Ang atong City Director naghatag og direktiba nga kinahanglan atong i-secure ang maong buhatan sa COMELEC og isab ang mga buot magpapili ng mga kandidato dito sa maong mga satellite offices. Gani, subay niini, nagpahigayon ang Kokpog election-related shooting incident simulation exercise. Sa maong CIMEX, kunuhay usa ka aspirant pagkakapitan nga gikan nag-file siyang COC uban ang mga supporter ang gipusil samtang pauli. Gilayong miresponde ang duol nga police station sa lugar o gilayon nga giproseso ang crime scene o gigukod ang mga suspitsado. Murag gid siya aktwal nga nahitabo kay kulang-kulang naay mga naay gid siya challenge kay naay imbis duol ra ang police station nato nadugangan siya mga pila ka minuto ay sila naka-responde, wala sila mosulod sa standard tungod pod sa kadaghan sa activity sa kuan gid siya kaning posible gid siya mahitabo bisan sa atong pagresponde. Sa katapusan, nahimong malampuson ang CIMEX o gisiguro sa Kokpo nga mapun-an ang mga nakitang kakulangon atol sa simulation exercise. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, tulo ka bagyo ang magpaulan sa dakong bahin sa Luzon ug Visayas. Samtang Mindanao, apektado sa localized thunderstorms o kahaang habagat. Nagpabiling mikusog ang hanging habagat nga gipakusog sa tulo ka bagyo nga mao ang bagyong Hana, ang kanhing bagyong Guring ug ang severe tropical storm nga adunay international name nga Kirogi. Ulahing nga matigdan sa pag-asa ang bagyong Hana sa gilayong 870 kilometers sidlakan sa northern Luzon. Aduna kini kusog nga hangin nga moabot sa 110 kilometers per hour. Hinuon wala pay nakataas nga wind signal sa asa man nga parte sa nasod. Base sa forecast track sa pag-asa, posible karong weekend mogawas na sa par ang bagyong Hana. Sa Mindanao, maayo ang dagan sa panahon karong buntag base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Pag-abot sa hapon, posible ang ulan sa pipila ka lugar sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region, Davao Region ug Soc-Sargena. Ang mga pag-ulan sa Mindanao, epekto sa habagat o kaha sa localized thunderstorms. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Nagpahimangno sa publiko ang Cagayan de Oro City Regulatory and Compliance Board tungod adunay kunoy nagpailang miyembro sa RCB aron makapangilad sa mga negosyante sa syudad. Ang detalye sa report ni James Pauloyap. Sa social media account ni Regulatory and Compliance Board Chairman Attorney Jose Edgardo Uy, gipadayag niini nga adunay pipila ka mga report nga iyang nadawat nga aduna kunoy mga nagpailang miyembro sa RCB aron mangayo og pabor o di kaha magpalibre sa pipila ka mga establishmento sa syudad. Sumala niya nga ang maong binuhatan,
hingpit nga gibawal sulod sa ilang buhatan. Gikumpirma sab niya nga dili lehitimong miyembro sa RCB ang mga suspect o gigamit lamang ang ilang pangalan. I will bet my life on the integrity of my team. Ay dili gid na sila pwede anang mga hatag-hatag or mangayo kay trabaho gyud ang ilang giatiman. Dugang pa sa opisyal nga ang usa ka miyembro sa Regulatory and Compliance Board kon RCB adunay ID nga gi-issue gikan sa City Hall. Dili sab kuno kini magpahigayon og operasyon nga mag-inusara. Kanunay sab matud pang adunay kaubang personahe sa kapulisan ang lehitimong operasyon sa RCB. Nagbahad sab kini sa bisan kinsa nga ilang masakpan nga illegal nga ginagamit ang pangalan sa RCB nga ilang pasakaan og patong-patong nga kaso. Kining misrepresentation istapa man kanabang nagpatuo nga na sa authority wala di ay then posible pa kining kung naiyang ID nga fake kining falsification of public document. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong bare months na. Pasabot, Christmas season na. Mao nga among gipangutana ang pipila ka mga Dabawenyo kung unsa ang mosulod sa ilang hunahuna kung ilahang mahuna-unaan ang bare months. Ikaw, unsa man imong mahuna-hunaan kung bare months na? Christmas songs ni Jose Marichan. Unsa imong favorite song ni Jose Marichan? Unsa to Whenever I See Boys and Girls. Katong kay Mariah Carey na ay so dili siya nagkanta but katong Last Christmas I gave you my heart but the very next day you gave it away. Family of course. Since kanang layo ko sa akong family then beer months is coming so first nga mag-come up sa akong mind when it comes to hearing the Christmas song is families because Christmas symbolize family's love. Wala mo ko maisipan. Mga about Christmas songs yun. Like mga kasadya. Hindi ko nagkakanta. Kamay lang kayo. One paragraph lang. Kasadya ning takna. Si Jose Marichan. Sa favorite kanta ni mo niya? Kanang Christmas. Mga Christmas song. Ma'am, karong tuiga na Pasko, unsa man imo ang gusto madawat or pangandam na imong buhaton? Unsay madawat na ako Pinasko. I-sure daw na, Bing. I-sure daw. Kuan lang, bugas. Bugas. Mahal tayong bugas. Si Marichan. Okay, sige ma'am, sample daw sa kanta niyo si Marichan. Kuyate, ay saan i-please ira. Unsa gani kay ilang, unsa daw? Unsa daw? Whenever I see girls and boys singing lanterns on the streets. Partial lang. Dili katong-katulangan, sir. Mga kapuso, nalingaw ta og atong gisubaybayan ang mga teleserye o teledrama sa GMA. Sama na lamang sa sikat nga Encantadia, Maria Clara at Ibarra ug daghan pa. Usa sa nagpaliw ni ining tanan ang esteemed icon ug ang GMA drama concept creator and developer ug writer nga si Ma'am Suzette Doctolero. Aniya ang pakiginabi ni Cyril Chavez sa Spotlight. Mga kapuso, this morning sa Spotlight, usa ka dekalibreng manunulat ang atong makauban nga mo'y likod sa mga gimahal og nailhan natong palabas sa telebisyon. Sama na lang sa Amaya, Legal Wives, Encantadia, Maria Clara at Ibarra ug Voltes 5 Legacy. Let us welcome GMA Drama Concept Creator, Developer and Writer, Miss Suzette Doctolero. Thank you so much and maayong buntag Cagayan de Oro at ang sa buong Mindanao. Alright. Miss Suzette, nakilala ka ng publiko bilang isang manunulat sa GMA Network. Pero sino ba si Suzette Doctolero? Ako ay estudyante nung before hindi pa ako nagsusulat talaga. At ang passion ko ay pagsusulat. Isa sa passion ko ay pagsusulat. At sinabi ko sa sarili ko na gusto ko maging writer, kaya nagsimula ako magsulat na from pagsusulat ng nobela hanggang sa nakapasok ako sa pagsusulat sa television ng mga dramas. No, so yun, unti-unti nagsimula ako as
regular writer until na-promote ako at naging head writer. Tapos siguro may nakita sa akin ang mga boss, no? Kaya pinromote ako at naging consultant at ngayon ay isa ng senior consultant. So yon, tinrabaho rin. Hindi ibinigay siya ng kusang binigay lang, no? Ano po yung parang iniisip nyo tuwing may konsepto kayong naiisip? Ang may isusulat ko, hindi lang magugustuhan ng ng manonood, kundi ano pa ang pwede ko isulat para mag-grow ako as a writer at ma-challenge ako as a writer na magbibigay din ng saysay sa audience, no? Na hindi lang for entertainment, kundi may ibabahagi. Ms. Suzette, mensahe niyo po para sa ating mga kapuso viewers here in Mindanao. Maraming salamat sa mga kapuso natin dito sa Mindanao, Cagayan de Oro na patuloy na nanonood sa ating mga palabas. Iniimbitahan ko kayo na tikman yung putahing isiniserve natin lagi sa ating audience, no? Para makita naman nila yung ibang dish, no? Na mga inahain natin. At baka malay nyo, magustuhan nyo. Sana bigyan tayo ng chance, no? Na panoorin nilang lahat. Alright. Ng buong Mindanao. Yes. Alright, maraming salamat Ms. Suzette sa oras po na iyong ibinigay dito sa At Home with GMA Regional TV. Alright mga kapuso, standby lang kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hurricane Idalia naglandfall sa Big Bend region sa Florida sa Estados Unidos. Gikuso-kuso sa Hurricane Idalia ang Big Bend region sa Florida sa Estados Unidos kung asa na sa milyon kataong apektado. Apan nahikling na kini una pa man miigo ang hurricane. Sa karon padayon ang assessment sa kagamhanan sa Florida sa danyos nga hatod niini og sa lugar nga nagrabihan sa hurricane. Sa kuha nga video, makita ang dagkong balod nga miabot na sa highways ug kabalayan, nakasinatik og pagbaha. Miabot sa 280,000 kabalay ug ang nawad-an og kuryente sab epekto sa hurricane. Pagkaguba sa usa ka balay sa Horseshoe Beach sa Florida tungod sa storm surge, nakuhaan og video. Sa kuha sa usa ka surveillance footage, makita ang usa ka coastal nga balay sa Horseshoe Beach sa Florida samtang ginakuso-kuso sa Hurricane Idalia. Makita ang storm surge nga hinay-hinay nga giguba ang balay sa kakusog sa current sa flood waters. Hangtod nga gilangoy sa tubig ang balay ug nalukop na sa tubig ang palibot. Gibanabana ang moabot sa $9.36 billion ang nadanyos nga kabtangan ug infrastruktura sa grabeng baha ug landslide nga epekto sa Hurricane Idalia. Usa ka lang nga bitin ang napalgan sulod sa usa ka umahan sa Zamboanga del Norte. Samtang nanguha matud pa og bunga sa limonsito ang mga bata sulod sa usa ka umahan sa lungsod sa Manukan, Zamboanga del Norte. Nakakita matud pa sila og bitin. Daling miresponde ang mga residente og nakuha ang maong bitin. Dali kining gitunol ngadto sa Community Environment and Natural Resources. Sumala sa Senro, ang maong bitin usa kuno ka North Philippine pit viper nga gikonsiderang nga bitin. Gisusi una ang kahimtang sa bitin, una kini gisuta nga anaa sa maayong kahimtang. Gilayon kining gibuhian sa kalasangan. Sumala sa Senro Manukan, nalakip ang maong klase sa halas sa mga threatened Philippine fauna. Busa gibawal ang pagkolekta o pagpatay sa maong klase sa mananap o busa RA 9147 o ang Wild Resources Conservation and Protection Act. Kapin 100 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa otoridad sa kadagatan sa Tawi-Tawi ato sa Gipay-Gayong Maritime Patrol sa Philippine Navy. Nasakmit sa mga operating unit sa Naval Forces Western Mindanao ang anaa sa 2,798 ka master cases sa sigarilyo nga gisakay sa usa ka motorized bangka sa kadagatan sa Baturapak Island, Tandubas, Tawi-Tawi. Ang maong mga sigarilyo nagkantidad og kapin 106 million pesos nga nagikan kuno sa nasod Malaysia. Matod sa Naval Forces Western Mindanao, wala kuno'y mapakita nga dokumento ang 12 ka mga crew nga sakay sa maong motorized bangka.
Busa gilayong sila gidakop sa otoridad og posibleng mag-atubang og kaso kalabot sa anti-smuggling. Giturn over na ngadto sa Bureau of Customs Tawi-Tawi ang mga sigarilyo alang sa saktong disposisyon. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultiho ni Albert Einstein, usa ka theoretical physicist. Strive not to be a success, but rather to be of value. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o di baka i-subscribe ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.